Hello mga ka-59, muli 8 hours duty pa rin ang pinag-uusapan natin dito dahil may nag-comment pa rin. At syempre, sasagutin natin ito at bigyan natin ng reaction or komento yung kanyang comment, no? Dito yan sa ating channel. At syempre po mga kaibigan, mga kababayan, maraming salamat muna sa ating mga legit viewer na katulad nga nito, mga nagko-comment. Alright? So ang comment niya dito ay siguro patungkol ito doon sa ating unang mga na-upload na kung saan yun yung mga ka-59 natin na pumatay ng kapwa ka-59, no? Mga nakarang upload natin. At na kung saan yun nga pinag-uusapan ng PNP Susya at Nanduli na kung saan ibababa sa 8 oras na lang fixed duty ng mga security kasi nga para daw mabawasan yung health problem ng mga security. At sabi nga ni ka-59 dito, no? Sabi niya dito is kahit gawing 4 hours na oras pa yan, kung siraulo talaga ang gwardiya, unahin dapat ang agency na walang maayos na pasahod at benepisyo. Ang guard natutuwa sa 12 hours na duty, pero kung may guard din na mahilig mambuli, dyan madalas ang disgrasya. Actually, tama din ang sinabi dito ni kapatid, no? Ay kahit nga siguro gawing 2 hours na lang ang duty, kung talagang loko-loko talaga yung ka-59 natin, is wala talaga tayong magagawa. So depende nga sa security agency. Kasi po ang mga security ay agency ay may mga proseso o may mga protocol kung paano sila mag-handle ng tao or paano sila magtanggap ng mga kanilang aplikante. So ngayon nga mukhang pinahigpit na naman ng PNP Susya yung pag-apply ng mga security na kung saan talagang mandatory or talagang obligado tayo na mag-neuro at drug test sa pag-apply doon sa ating mga security agency. Pero actually ginagawa po yan sa amin dito is yearly. Kahit na sabihin natin na regular ka na, no? Yearly ang neuro drug test na ginagawa ng security agency. Ginagawa yan sa mga malalaking agency. Kanya nga lang, yun nga, mayroon tayong mga security agency na hindi ginagawa yan. At maliban doon sa tumatanggap sila ng mga palakad ang lisensya na hindi talaga nagdaan ng training, as in hindi talaga nagdaan ng training kahit PLTC na tinanggap nila, tapos ngayon ang gagawin pa pagdating doon sa kanila, wala man lang mga briefing, wala man lang mga yearly check-up or kumbaga pag-asikaso sa tao nila, wala, basta duty na lang ng duty. Kaya yan ang madalas nagkakaroon ng problema dahil nga di nila na-check na kung saan yung tao pala nila is may problema na, maliban sa problema ng pag-iisip, problema sa pamilya, problema sa trabaho, no? Pag nag-ipon-ipon, doon na nagkakaroon ng problema yung isang security. Problema sa sweldo, yan, number 1. Katulad ng sabi ni ka-59 dito, na kung saan, unahin nga daw yung mga security agency na iayos na kung saan hindi nagbibigay ng tamang pasweldo sa kanilang mga ka-59 at benepisyo. Tama naman, dahil maraming agency na kung saan hindi nga naghuhulog ng SSS, pag-ibig, mga benefits ng tao, kulang-kulang pa ang sweldo. Kaya dyan, isa sa nagtitrigger kung bakit nagkakaroon ng problema yung security, no? At minsan pa, pag may problema yung security sa mga usaping trabaho, is hindi nila natutugunan. At lalo na kung walang mahulog ang SSS, nagrereklamo yung security, hindi natutugunan, hindi nasasagot ng maayos, or may mga concern yung security, hindi nasasagot ng maayos. Actually, ito yung mga nangyayari kung bakit nangyayari patayan or hidwaan ng kapwa security guard, no? At natatandaan nyo sa mga unang panahon, unang mga taon, sa buryong ng mga security or security is ang nabubuntungan yung talagang officer ng opisina. Natatandaan ninyong hostage taking dito sa may San Juan. Hinostage niya yung isang buong office staff ng mall dahil nga sa pasweldo or sa benepisyo na hindi tamang pagbibigay ng agency. Kaya lang talagang yun nga, hanggang ngayon nakakulong pa rin yun. Kaya lang yun nga, umaabot sa sitwasyon ng ganun dahil nga kumbaga nasisira na yung loob ng isang tao dahil sa mga problema na hindi natutugunan. Kaya nga ang sitwasyon, pag may problema ang tao ninyo or mga agency, no, ang mga tao ninyo is kausapin at syempre bigyan ng aksyon yung kanilang hinaing or mga hinaing ng security. Ganun lang kasimple. Kaya tama yung sabi ni Kuyang na ito na kung saan dapat unahin yung mga security agency na mga wala sa hulog or wala sa ayos. Tama naman din. Pero ganun pa man mga ka-59, masasabi ko lang kung alam ninyo, pag seleksik din kayo, pag alam ninyo na ang agency ninyo is medyo hindi okay at hindi
maayos, lipat na kayo sa magandang agency, no? At pwede kayong matulungan ni Kuya Isko Official. PM nyo lang ako. Basta qualified kayo, alam niyo qualified tayo, no? Na kung saan yung height limit natin, requirements, no? At syempre train guard tayo, maayos yung lisensya natin. PM nyo ako at matutulungan ko kayo, maipapasok natin kayo sa maayos na agency at sisiguraduhin ko sa inyo na nasa tamang pasweldo at benepisyo. Kanya nga lang, syempre, kailangan nyong i-prepare yung inyong tamang mga requirements, no? Alam naman natin yan. Kaya nga sa ibang mga security, sinasabi ko nga, kuda lang ng kuda, pero pag dating sa actual, hindi naman kayang gawin. No? Meron pa nga akong mga comment yan ng mga negative. Pag sinerge ko na yung pangalan, walang account. So mga dami account. So okay lang yon. Pero pag nakikita ko na talagang account, tapos magko-comment ng gano'n, nakikita ko pa naka-uniform security guard, sabi ko wala sa hulog ito dahil doon pa lang sa mga comment negative na kagad. Kaya hindi ka talaga matatanggap sa ibang agency kasi down agad yung attitude. So ang first kasi natin na gagawin dapat mga ka-59 is maayos yung ating attitude problem. Maayos tayo makipag-usap. Marunong tayo makinig sa mga tinuturo sa atin at may alam. Kaya dito sa ating channel at tayo po ay nagbibigay ng motivation sa ating mga ka-59. Hindi tayo nang da-down dito ng mga ka-59 kundi nagbibigay tayo ng motivation at tinuturuan natin kung ano ba yung mga dapat, ano ba yung mga kailangan, at paano ba natin i-enhance yung security para umangat tayo. So ganun dito si Kuya Isko Official. Hindi natin minamaliit at hindi natin dinadown. Mas pinapaangat pa nga natin para hindi tayo dadawn ng ating kapwa. So ayan po at ito pong ating mga video dito ay may pag-asa kang manalo ka 5-9. Kahit hindi ka 5-9 basta nanood ka at na-share mo ang video na ito kung saan mo man napanood, sa Facebook man or sa YouTube man, na-share mo at nakita ko, nakuha ko yung pangalan mo kasi nag-share ka, maaari ka nang manalo or maaari na kayong manalo dahil meron tayong mga papremyo dito sa ating parapol. May mananalong 10 tig-100 at 2 tig-500 at 1,100. Ngayong February natin irarapol ito sa mga katapusan siguro. Wala pa akong date na nilagay pero abangan ninyo dahil i-announce ko yan kung anong date at anong araw natin irarapol ang mga nag-share ng video na ito. At yun na nga sa mga ka-59, lalo sa mga ka-59 para may kabuluhan ng pag-cellphone at pag-load mo, i-share mo na ito. Baka ikaw ang manalo sa ating mga parapol na ito. Dito lang yan sa ating channel, no? Kuya Isko Official at Gwapong Biyahero TV at yung ating Facebook nga na ito na kung saan running 23 followers na, 23k followers na. Ayan po, thank you very much po sa mga nag-follow at syempre paka-subscribe na rin at syempre i-share lang ang mga video na ito. Malaking tulong na po yan sa ating channel dahil ang ating channel na ito pag nag-income ito ay maaaring maitutulong natin ito sa ating mga ka-59 mga nangailangan at hindi lang ka-59 dahil kami po ay charity vlogger. Kasama ko po si Ruel Lipat at syempre yung iba pang kasamahan na kung saan kami po ay nag-charity sa iba't ibang lugar. Kaya abangan po yung ating mga sunod video dahil may charity po tayong gagawin. Kaya muli maraming salamat at pakishare na kapatid, kaibigan, ka-59 para manalo ka sa video na ito. Kaya mabuhay po ang lahat at mabuhay po yung ating tagapanood. Shoutout po sa ating incap sa grupo, no? At syempre shoutout din sa mga event security at shoutout po sa ating lahat. Mabuhay po at mabuhay.